Ang sinumang nais maging dakila ay dapat maging lingkod ng lahat. Paglilingkod, mga kapatid, ang pamantayan ng ating Panginoong Jesucristo para ikaw ay maging dakila, para ikaw ay maging kilala at dakilain ng lahat, dapat ikaw ay lingkod. Yan ang pamantayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung lingkod na tunay na nag-aalay ng kanyang sarili tulad ng isang alipin. Sinabi ito ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa kanyang mga alagad dahil sa request ng ina ni Santiago at ni Juan na sa kaharian ng Diyos maupo daw si Santiago at si Juan sa kanyang kanan at kaliwa. Sabi ng ating Panginoong Hesus, wala sa kanyang kapangyarihan kung sino upo sa kanyang kanan at kaliwa. At kung nais ngang maging dakila, dapat maging lingkod, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At mga kapatid, alam natin yung katangian ng lingkod, yung katangian ng isang alipin ay siya'y marunong sumunod. Siya'y masunurin at tapat sa kanyang paglilingkod. Na gagawin niya ang lahat, iaalay niya kanyang buhay, iaalay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang kayamanan, para sa kanyang pinaglilingkuran. At ang problema natin, katulad ng paghahangad ng ina ni Santiago sa luklukan ng ating Panginoong Jesucristo, dumadating talaga yung temptation sa ating mga tao na mas isiping sumikat, makilala, para maging dakila. Kaya di ba kapag may eleksyon, laging may siraan, laging merong mga taong gagawin ng lahat para masira lang niya yung kanyang kalaban, para siyang sumikat, para siya manalo. Madalas, kapag posisyon ang pinag-usapan, mga kapatid, meron talagang mga naninira. At alam na alam natin yan, tuwing eleksyon sa ating bansa, sobra ang siraan, sobra ang pagsira sa kanyang kapwa, na hindi na paglilingkod ang hangarin, kundi sumikat na lang. Kaya magandang paalala ito sa atin, mga kapatid, ngayong kapistahan ni Santiago Apostol, na tayong lahat ay magsumikap na maglingkod tulad ng isang alipin, tapat at masunurin sa kalooban ng Diyos at handang ialay ang kanyang buhay para sa Panginoon at para sa ating sambayanan.